Good morning, guys. For today's video, we will cook. Ayan, maglalaga tayo ng buto-buto ng karne. Baka. Ayan. Alisin natin itong mga bula-bula. Pinakukulaan ko na siya. Ilalagay natin yung isang malaking sibuyas. Ayan, habang nilalaga, pinapalambot. Actually, ang karne ng New Zealand, mabilis lumambot, malambot siya. At ilalagay natin yung luya. Ayan, masarap ang nilaga na may luya. Hinihiwain ng katamtaman. Ayan. At hayaan natin kumulo. Hayaan natin maluto yung sibuyas. Ayan, pag naluto na yung kumatas na yung sibuyas, ayan, pag naluto yan, kumulo, ayan natin ng 5 minutes, tatakpan natin. Ayan. Ito yung kanyang patatas. Hayaan natin siyang kumulo. At habang naghihintay tayo ng pagkulo, ayan, ang aking mga halaman. Ayan, kasi winter, hindi maganda yung kanyang mga dahon. Ayan. Nataknap siya. Hayaan natin kumulo. Alam niyo ba na ang masarap na nilaga ay maanghang, kaya kailangan maraming sibuyas, luya. Lagyan natin ng buong paminta at mamaya pag nakulo na siya, talagyan natin ng pamintang durog kasi mas maanghang. Wala na. At dahil tayo ay mag-grocery bukas, ubusin na natin to kasi ayan, mas maanghang, mas maganda para sa atin mga mahal. Ayan, mga mahal kong palangga. Yan ay nilagang buto-buto ng baka. Lalagyan natin ng bok choy, ang ating patatas. Kaya lang, mas masarap siya. Mas malambot na malambot. Ang baka ng New Zealand ay madaling palambutin. Kaya 10 minutes to 15 minutes. Ayan, tatakpan natin para mabilis na. Ito na ang ating nalutong nilagang buto-buto ng karne. Ready to eat. Ayan. Saluhan nyo ko, mga kaibigan.
Chris, mga supporters, beloved supporters on YouTube. God bless us all. Ayan, ang ating ready-made. Ready-made. Ang finished product ng ating nilagang buto-buto ng baka na talaga namang super sarap. Yun nga lang, medyo maanghang siya dahil yan ang weakness ng tita. God bless us all. Kain tayo. Guys, ito yung last na inilalagay ko pag ako ay naglalaga. Ito ang chili powder. Masarap kasi pag medyo maanghang. Ayan. Tatansyahin nyo guys kung gaano kaanghang ang gusto nyo. At dahil ang titaan ay talagang mahilig sa spicy meals. Ayan. Yan po ay nakakatulong para tayo ay malayo sa anumang uri ng karamdaman. Ayan. Ang titaan kahit na 67 ay talagang salamat sa Diyos kasi hindi ako sakitin. Hindi ako nagkakasakit. Parang isang beses lang ako nagkasakit last year nang ako ay nagkaroon ng COVID. Pero thankful kasi non-symptomatic. Ayan. Ang ating nilagang buto-buto ng baka ay luto na. Ayan. Ayan. Kukuha tayo ng magandang ilalagay natin sa bowl para ayan. Ganyan ang masarap sa gulay. Hindi siya masyado labsak. Ready na siya i-serve. Yan lang ang aking hapunan. Okay na yan kasi wow, talaga wow, sarap. Sarap, super. Ayan. Kunin natin yung ating karne. Ayan, wow, wow, talaga super. Ay, pasok. Ayan, nakita nyo guys, super, super lambot ng ating karne. Ganyan ang karne dito sa New Zealand. Hindi mahirap palambutin. 10 minutes lang. Eh, talagang okay na okay na.
Lambot na ang ating patatas. Ilabas natin yung ating mga karne-karne. So, 15 to 20 minutes, meron na tayong napakalambot na nilagang buto-buto ng baka. Ayan guys. Super, super sarap. Salamat sa inyong suporta. Thank you for watching. Follow for more. Have a good good evening or morning in your place, wherever you are. Have a great day. Shout out Lisa and Tony, Nga and Larry, Miss Pomelo, Miss Ornado, Paulina Ornedo. God bless for supporting. Siyempre, ang Bicolana in Vegas at saka ang Ilocana. Ayan. Pinay, KSA. Salamat sa suporta. God bless us all. Ayan. Thank you, love. Thank you, everyone. At sa boss na tambay. Ayan. Thank you for supporting. God bless. Ayan, ilalagay na natin ang ating patatas para lumambot. At pag malambot na ang patatas, pwede na nating ilagay ang ating mga pechay, or rather pok choy. Siyempre, pag hinugasan natin ang patatas, ibabad natin sa tubig para wag mangitim. Ayan. At habang pinalalambot natin ang ating patatas, ibabad naman natin ang ating ayan, hayaan natin kumulo ng kumulo. Takpan natin para ayan. At ating huhugasan ang ating mga gulay para mamaya at habang tayo ay nag-uhugas ng ating ingredients na ating mga lakas. Linisin natin ng kaunti. Ayan. Kailangan bukas ang bintana para sumingaw ang ayan. Ayan ang ating mga gulay. Maliit ang aking kaldero. Kaya nga ako'y naghahanap ng malaking kaldero. Kasi ako'y nahilig sa gulay. Mas maraming gulay, masarap. At syempre, ang ating kasi lalagyan ko siya ng pok choy at silver beets. Ang silver beets galing sa halaman ni Sally. Yan. Lagay natin dito para ay hindi niyo makikita yung aking ginagawa.
Ayan. Kasi ito, pinitas ko lang eh. Para maganda. Hiwain natin yung mga dulo. At talagang siya fresh kasi galing sa halaman ni Sally. Alam niyo ba na basta gulay, ang sarap talaga. Healthy pa. Healthy yan sa atin. So, bukod sa pok choy, lalagyan ko siya ng silver beets para kung biglang tumawag sa trabaho, ay, kumukulo. Yan lang eh, gulay at saka sabaw. Gustong gusto ko yung baonin sa trabaho. Hindi maarte si Tita Ann sa baon. Kasi mas masarap yung gulay at saka sabaw. Hindi na ako masyado nagkakakain eh. Hindi pumapayag. Parang yung piski ko doon, at saka ngayon, yung pa rin. Thankful naman sa Diyos kasi nga, hindi nagkakasakit. Ayan. Papalambutin lang natin yung ating patatas. Inano ko eh, inalis ko yung takip kasi kumukulo. Si Mr. Wood ay naglilinis ng kalan. Ayoko masigawan. Hindi naman siya nasigaw. Kasi alam niya magagalit ako. Kaya lang. Ayan. Pag siya ay malambot na, ilalagay na natin yung ating gulay. Pero hindi pa siya malambot. So, lagyan natin siya ng asin. Ang paglalagay ng asin, tansyahin nyo lang. Dahil kami ay mga senior, basta magkaroon lang ng kaunti, okay na yan. Tapos, hayaan natin kumulo ng kumulo. At ako ay naglalagay ng patis kasi ang patis at paminta ang aking tanging pampalasa. Hindi karamihan para lumasa lang na may patis. Ayan. Ngayon, dadagdagan mo na lang yan kapag kakainin mo. At lalagyan mo ng may, ayan, pipigaan mo ng may sili. Titik mo na. Wala pa siyang alat, kaya okay lang. Dadagdagan pa natin ng kaunting asin at saka patis dahil patis nga ang aking pampalasa. At pag luto na ang ating patatas, pwede na ilagay ang ating mga gulay. Ayan, kaunting kulo na lang yan. Nadagdagan natin yung ating patis at saka asin. Kasi hindi naman siya wala pa siyang lasa. Aso sa inyo po ang paglalagay ng asin. Ayan. Sa Pinas, karamihan sa inyo gumagamit dyan ng mga MSG. Si Ann Wood, kahit nasa Pinas, hindi ako gumagamit niyan. Kasi nga, alam nyo na, maingat tayo pagdating sa pagkain. Mabuti yung, ayan, tama na muna siya.
malayo sa anumang uri ng karamdaman. At pag tayo ay aalisin natin itong mga bula-bula na ito. Ayan. Ayan. Tulad na nasabi ko, ang patis at ayan, ang pampaalat ay ayon na sa inyong panlasa. Kaya ang titaan ay senior, kaya maingat ako sa maalat. At dahil ang ating patatas ay hindi pa siya pagka siya ay luto na, lulubog yung ating kutsara. So ibig sabihin pwede na natin ilagay ang gulay. Sa ngayon hindi pa. Ayan, alisin muna natin ang mga bula-bula. At dahil sa New Zealand, mahigpit masyado, kailangan bukas ang mga bintana pagka ikaw ay nagpapakulo para iwas sa usok. Kasi may smoke alarm kami rito. Ayan, kasi masarap ang gulay pagka hindi masyado labsak. Ayan, di ba? Pero ang patatas, dapat nga pala pero hindi ko siya nilagyan ng okra kasi hindi naman siya Pero pwede ko rin siya lagyan ng okra. Alam nyo ba na ang karne ay napakalambot na? Ganyan dito sa New Zealand. Mabilis lumambot ang karne ng baka. Hindi katulad sa Pinas. Aabutin ka ng siyam-siyam. So ilalagay na natin ang ating pok choy. Ayan. Yes, honey. Thank you. Ayan. Kailangan, dito naman napakalinis ng gulay. Kasi bago nila inilalagay sa lalagyan, pantinda sa supermarket, hinuhugasan nila yung maigi. Kaya sure ka na healthy yung kinakain mo. Ayan. At ito, nahugasan ko ito kanina. At saka bago ko siya inilagay sa fridge, hugas na siya. Ayan. Takpan natin para maluto ang ating gulay. Tatakpan. Ayan. Sorry sa naglilinis. Naglilinis si Mr. Wood. Ayan.